Tulfo, rapido ni Tulfo. Alright, partner. So ito tuloy-tuloy po tayo at alam mo maganda itong inandang interview ni Louie, partner. Correct. Maraming makaka-relate tungkol dyan, partner. Pero hindi ka blue ngayon. You are ube. Yes, I'm purple. Pero partner, Hindi ito, blues. papasukin mo. Eto, nasa kabilang linya na live via Zoom, no, ang isang psychologist and psychometrician, si Prof. Justin Ray Nojadera Chavez. Magandang umaga po, ma'am, and Happy New Year. Happy New Year po, Miss Karen and Sir, Ay, Sir sir, pala Patrick. Good morning po. Is it clear? Narinig po ba yung boses ko? Ayan Medyo dinig naman, sir, pero medyo mahina lang po. Opo. Ayan po, ayan. Sige po. Yan, again, Happy New Year po, Miss Karen and then Sir Patrick. Good morning po sa inyong lahat. Work na po ulit. For joining us for today's episode of the program. Okay, nagsasalta ka, wala kang mikropono. Para kang hindi comentarist. Anyway, sorry po, Prof. Anyway, sir, it's a good thing we had you at ito siya, ang gandang topic nito, no? Oo, maraming kailangan ng tulong ni Prof. ngayon. Actually, malapit sa puso ko itong topic na ganito. Oo. Alright. Sir, can you imagine na kaliwat kanan yung celebration, di ba? Ng Magkasunod ay, yan yun, susunod, Christmas yes, and yes. New Year. Tapos meron tayong mong holiday blues, Prof. Normal naman siguro yung ba wala yung mahal mo sa buhay, nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero what about yung pong iba na hindi maipaliwanag na dapat nagsasaya? Pero nalulungkot pa rin sila, Prof. Justin. Could you please give us your back yung inyong pong opinion about this? Okay, salamat po, Sir. Actually po, when you say holiday blues, okay, ito po yung mga individuals who feel irritability minsan and also they feel sad at some point. Kumbaga po yung transition from the rest mode to work mode. Okay? You feel yung irritability po na balik na naman sa trabaho, Correct. balik to the usual routines po natin, and it affects our mood. It affects our thinking as well. Yung cognition po kasi natin, when we're affected because of the transition, nagbabago po yung moods natin and even yung thinking process and even yung babalik ka na naman po on the usual process. Mahirap po kasi yun eh. Kaya po dapat kapag may holiday blues po, dapat at some point you're aware of it para at some point when you do again transition on the work mode, hindi ka na bibigla po. Prof, Ayun. mabuti po you decided to focus on that, no? Kasi bakasyon. Oo. Masama, maybe I know, paminsan-minsan nahirita ka na, tatrabaho na naman ako, but you have to, eventually makarecover ka. Meron bang, ano ba yung mga danger signs na parang nakita Sobra mo na yung, na parang oo. ayaw na magtrabaho nung tao? Malala na yung holiday Malala. blues So, niya. ano ba yun na, yung ba yung mga tao na dapat ng kinakailangan ay Kumonsulta na. magkonsulta sa mga katulad nyo? Actually po, Sir Patrick, kapag ang isang individual po already have a symptoms, for example, after the holidays, for example, tapos tumagal po na almost 2, 3, or at least a month of being sad, kaya meron ka ng depressed episode, for example, Yes. there's possibility po na pwede na pong magpa-check. Okay, for example, hindi ka na talaga makapag-adjust on the work usually, on the usual work. Okay? Maganda po na ma-check na rin kasi there's a possibility na baka yung pinapresent mo episodes na. Pero again, okay, just to be clear po sa ating mga audiences, yung holiday blues po ay normal naman. Okay, normal po natin siya nararamdaman. We're Alright. just, with the question of Sir Patrick, we just want to, in any case po, kayo lumala lang, magpa-check na po tayo. Ayun. Ako, Prof, may tanong ako. Dun sa para sa mga susunod na taon, no? Siyempre, holiday, di ba? Yearly naman, sineselebrate natin yan. Yes. Anong mapapayo nyo sa mga kababayan natin na paano nila ipe-prepare yung kanilang mind, no? Pagka ganitong malapit na yung holiday season, excited sila. And then, part naman din talaga na after yung holiday season, babalik sila sa trabaho or babalik sila sa school. Siyempre. Paano yung preparation nun? Mentally po, na Ms. Karen. Opo. Mhm. Actually po, mentally speaking, importante siguro po, number one, is proper time management. Mhm. Okay? Alam po natin na bakasyon, yes. Pero, I think, lalo po, malapit, mabilis lang po ang araw, whole week na naman. After a few months po. Again, it's a good thing na ma-practice po kasi natin during we do have vacation.
try to also transition yourself minimally. For example, meron ka pa natitirang 2 days ng vacation, try to minimally start na, okay, I'll be starting fixing my sleep. Okay, yung routinary natin when it comes to the daily activities. And then, kapag work na po, try to gradually, kahit pagpasok niyo po sa work, wag po natin biglain na tapusin lahat ng trabaho. Because ang mangyayari po sa'yo ay mentally exhaustion. So, mayroon importante po, so try to open, for example, emails muna. Okay? Then, the next day, try to check another set of work. Unti-unti po, gradual po, siguro, Miss Karen, kasi the fact that you started minimally, baby steps po, kumbaga, okay? At least hindi ka na overwhelmed on the work. Kasi ang nangyayari po, meron kasi I even read in one journal before, kapag psychologically speaking po, ang isang individual during New Year, kapag you do start the year exhausted, buong taon ka ng pagod. So yung mental setup nyo po, affected na. So that's why, okay, ngayon pong New Year, let's start minimally. Unti-unti po, para hindi po tayo mabigla. Mentally and physically rin po. Yan. Ayun. Sir, Prof, ano ba yung mga tatag mong mga red signs sa isang tao na parang exhausted sa trabaho na papayuhan mo na either you take a long break or mag-resign ka na? Ano yung makikita ba yan? Ano yung Oo, mga signs. mga signs sa isang tao? Nakakabahala na. Oo, na dapat kasama sa bahay, you should take note. Actually po, when it comes to, Sir Patrick, meron din po nauso ngayon. I mean, not nauso, pero it's one of the best thing na psychological first aid po, kung tawagin. Okay, when it comes to work, okay, meron po tayong tatlong L, kung tawagin, the 3 L's of psychological first aid. Look, listen, and link. For Okay. example po, when you do work, we have a workmate, for example, you want to observe them, just look them physically first. Okay? Tignan niyo po yung facial features nila, physically, kung naliligo ba sila bago pumasok sa trabaho. And then, kung mukha talagang hindi na talaga sila physically good, try to listen to their problem. Baka family problem ba yan, self-problem, or talagang work-related problem. And then, kapag nakita nyo na po talagang so extreme na po ang kanilang problema, try to link them to the authorities already. For example, to the HR, for example, and also some psychologists po, and even the nearest hospitals po as much as possible. Because the look, listen, and link po, and through the psychological first aid, natutulungan po natin. Again, yung first aid po, hindi po siya long-term effect. Kumbaga po, we just want to help and address, kumbaga po parang referral, okay, way of process po siya sa mga doktor, sa mga psychologists po, na katulad ko po, and even some psychiatrists po, na pwedeng makatulong sa mga ganyang individual. And the signs po usually, makikita nyo po usually sa face, okay, lalo po sa pinakailalim ng mata. May lalim, kasi the usual po kasi ng pagpuyat, alam natin yung typical na puyat eh. Yes. Pero the eyes can speaks for itself talaga po. Lalo po yung pinakailalim ng mata. Kitang-kita po natin if there's stress or not. Ganun po. Mabuti lang, Prof, naligo ko ngayon. Malamig kasi. Nagita lang ako ng tubig, Prof. Good ka, Sir Patrick. Safe po, safe. Pagka talagang ayaw maligo, ayaw pumasok, Iba iba na yun. Iba yun. Nakakaramdam pa rin yun ng holiday Iba yun, blues. iba yun. Kasi may Oo. malamig masyado man. Di ba malamig sa inyo? Malamig. Malamig, oo. Pero naligo din ako, no? Parang hindi ko na kayang hindi maligo. Kahit siguro nakakaramdam ako ng holiday blues, Pilipino. maliligo pa din ako. Alam mo, tama si Prof. Ito sa naisip ko lang. No? Filipinos are known to be like that. Kahit sa ibang bansa. Kaya kapag yung hindi naliligo yung Pilipino, there's something wrong. Tama, no, Prof? Correct. Mhm. Oh, may Yes, problema. So, yun. May iba talaga, Sir Patrick, pag di naligo, lalo po yung, kasi kung well aware ka when it comes to hygiene, you're Yes. normal at some point. Pero if there's a possibility na hindi ka na talaga naligo for almost days, there's something that we need to address po. Yeah. Anyway. Mm. Prof, it's always, it's an honor having you, sir, for the first time. Hopefully, sir, kapag kailangan ka namin, sir, you'll be available. Ay, pwede po, Sir Patrick and Miss Karen. And sa marami pang kwentuhan ngayong taon po. Mabuhay ka, sir. Thank you. Maraming Yes po. salamat Thank you po. po. Happy New Year po, Sir Patrick and Miss Karen. Thank you po. Thank you and Happy New Year. Maraming Galing, salamat, Prof. Galing mo. Justin, Ray. Thank you so Thank much you, po. Prof. Thank you. At Louie, thank you sa iyo. That was a nice Maganda, topic that you yes. prepared. Oo. Kasi marami nakaka-relate nga dyan talaga, Holiday partner. Dahil, Diyos ko po, ang saya-saya, di ba, pagka-holiday, tapos biglang babalik ka na. Yung shift, no? Oo, yung shift. Sabi nga ni Prof, gradual lang. Huwag niyong pilitin yung sarili niyo na agad-agad tapusin lahat ng trabaho. Mag-unti-unti. May term dyan eh. Di ba? Burnout.
Yes. Yun nga ang Signs sinasabi of niya. burnout. Pagka daw sa simula ng taon na burnout ka, hindi daw Masama. maganda yun. Masama. Masama daw yun. Oo. So, dapat Oo. unti-unti lang. So, take Tama. your time. Chill lang. Chill Chill lang daw. Alright, Ayan. partner, So, dahil dyan, mag-chill lang din muna kami dito at magbe-break. Ang oras sa Pilipinas, mga kaibigan, ay 11:33 ng umaga. Hatid po sa atin yan ng SMDC The Good Guys. So Good, So Clean, So Good. Kali Shandy at San Miguel Pale Pills and Drink Responsibly. And GCP, Regius Pagcor at Meralco. Magbabalik po ang programang Rapido ni Patrick Tulfo. Diyan lamang kayo.